pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Hi, Daniel Ganda! Si Jen kasi, alas 4 sa is. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy! Gising! Headlines. Yun po is konteksto ng pagbibiro kasi itong si Jen akala niya hindi daw po siya yung maganda. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 4 na po sa buwan ng Setyembre 2025. Ito na ang mga headlines. Pinoy! Gising! Lookout bulletin laban sa mga opisyal ng DPWH sa mga kontratistang sangkot sa maanomalyang flood control projects. Kasado na! Pinoy! Gising! Bahagyang pagtaas ng presyo ng imported rice na itala ilang araw bago ipatupad ang importation ban. Pinoy! Gising! Kamara, naguluhan. Naguluhan po ang Kamara yung 2026 NEP ipinabalik o ibabalik nila sa DBM. Pinoy! Gising! Sa ibayong dagat, China, Russia at North Korea may sabwatan laban sa Estados Unidos ayon kay US President Trump. Pinoy! Gising! Sa sports, super bantamweight contender Carl James Martin haharapin si Thai boxer Aran Dipaen sa Thrilla Anniversary. Pinoy! Gising! Thrilla Anniversary, ito ba yung anniversary siguro nung Thrilla in Manila nung kala Muhammad Ali at kay Joe Frazier, kung di ako nagkakamali. Sa NBI, pagsira ng banknote, yung papel na pera na hawak ninyo ha. Alamin mamaya, magiging parusa nun pag ginawa nyo yun sa NBI. Nako, bawal ito! Pinoy! Gising! Totoo nga ba na ang pag-inom ng antibiotics ay nakakapagpahina ng resistensya? Mamaya, let's prove it! Pinoy! Gising! Gobyerno, sagot na ang bill sa kuryente at tubig ngayong September o Setyembre. Hoy, i-check muna bago maniwala ha. Check muna natin mamaya kung legit dito sa Fact or Fake. Pinoy! Gising! At sa mundo naman ng showbiz, Gabby Garcia tuloy-tuloy ang pag-iingay sa issue ng korupsyon sa gobyerno. Pinoy! Gising! At Carla Estrada, binaragang netizen matapos ibuking ang pagbubuntis ni Lovie Poe. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy! Gising! Bangon na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Pretend that airplanes You know. in the night sky, shooting stars. I could You know. use a wish right now. wish niya? Right now. Huwag sana Right mabagsak now. aeroplano. Tama, yun ang unang wish, diba? Ano pa mga wish nila? Sky like shooting stars. Shooting star Could use a wish right now. on a Thursday. Wish right now. Alam ko yung mga sangkot ngayon sa flood control. Ito na naman tayo. Panibago umaga, panibago usapin na naman sa flood control projects. Yung iba sa kanila may mga wish sila ngayon sa mga shooting star. Sana hindi na lang daw sila na-booking, parang Daniel. Ay, sorry. Sana hindi na lang daw sila na-booking, Daniel Ganda. Ayan. Kasi si Jill. Gusto ko isagot ni Daniel kanina sa akin bago pumasok. Sir, pag tinawag mo kasi sabi, hi, sir. Anyway, yun ang wish ngayon ng mga nahuli o sabihin na natin mga sangkot sa mga ghost flood control projects ay sana hindi na lang daw ho sila na-booking. Ang problema ho kasi sa inyo, inuna nyo po muna ang sariling interes ninyo. Hindi lang sa mga, sabihin na natin hindi lang doon sa mga contractor na maaaring guilty or not guilty o mga nasa sangkot ngayon, kundi pati na doon sa mga politiko na sinangkot nila
o nasangkot dito sa sinasabing maanomalyang ghost flood control projects. Hindi lang mga politiko, pati mga lingkod ng taong bayan, mga empleyado ng ahensya na may kinalaman dito, particularly yung ilang mga officials, hindi ko sinasabing mga high-ranking officials, yung ilang mga officers siguro, o yung mas mga gandang term yun, ilang mga officers ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang wish nila sana hindi na lang sila na-booking. Ano po ba ang problema? Di ba may mga salary grade itong mga nagtatrabaho sa gobyerno, di ba mga salary grade 12, 13, 14, yun, no? Pinakababa, syempre salary grade 1. Parang minimum wage ako. Kung hindi na ako nagkakamali, pero nagkakamali ako, di sorry naman. So sa salary grade na yun, hindi pa ba sasapat sa inyo yun sa isang buwan? Diyos ko, Diba? Day. Nasa magkano ba yan? Sabi natin 80, 90, 100,000, 120, yung iba 130, 50, 60, Oh 70. my God. Diba? Yung iba 5, yung iba 6 figures po ang kinikita sa inyo. Buwan-buwan. Buwan-buwan. Ano po ba kayo mauubusan ng yaman sa mundo? Yun na naman yun, di ba? Sana inunan nyo na muna yung taong bayan. Kung talagang may sobra, i-account for, di ba? Yun naman na kasimple. Ang problema ko kasi dyan, hindi nyo naman husahod yan para kimkimin ninyo o para isolo ninyo. Kung sahod nyo yan, wala kaming problema. Dahil kinita nyo naman ho talaga at kasama talaga sa sa inyong, kumbaga, payroll yun. Kung yun yung kung sahod ninyo yun. Ang problema, hindi ho ninyo sahod yun. Yun ho ay budget. Budget na inilaan sa isang certain project para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. So, ang budget, kumbaga, di ba, sabi nga nila, in Rome, do what the Romans do. O, di ba? In budget, leave what the budget is for. Di ba? Kung yan budget ay para sa proyekto, iwan niyo yung budget sa budget. Huwag niyong gawing kickback. Huwag niyong kupitin. Dahil at the end of the day, kung kukupitin niyo yan, sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. Kaya kung sa inyo, kung kaya nyo pang ibalik yung kinuha ninyo, kung may kinuha man kayo, ibalik na ho ninyo. Ilagay nyo na lang siguro din sa proyekto na meron pa man. Kung meron pa kayong proyekto para sa taong bayan. Pero sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, perpetual, lifetime ban na. Yung iahain niya dun sa mga maanomalyang kontraktor. Yun lang ang problema dyan. Mas maganda kung bawiin din yung perang nakuha nila. Total, may billion sila eh. May billion silang kinita. O di, kunin ninyo ulit para mapakinabangan naman ng taong bayan at mapakinabangan natin sa mga maayos at dekalidad na mga proyekto. 13 minuto na po, 13 minutes makalipas ang alas 4 ng Thursday morning. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasinyo na naman at sa ating lahat ang Thursday edition ng Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Good morning din po sa mga nasa DWIZ News FM Dagupan at sa lahat na nanonood sa atin sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. Mamaya tayo babati pagkatapos sa show. Yung iba kasi naghahanap usually doon sa 5 a.m. Mga pagtapos mag-showbiz ni Mima sa last gap namin bago magtapos around 5:55, 6 o'clock. Doon tayo mag-attendance check every single day. Pero for now, saluhan nyo kami sa 2 oras na balitaan, kulitan, balitan ng kuro-kuro at syempre, kwentuhan na rin namin all throughout until 6 in the morning. Habang humahabol ang aking mga kasama, saluhan nyo muna ako, Daryl Justin. Gising! Eto na, paring Daniel, larga na tayo sa nanggigising ng bubulabog at ng bubulahaw na detalye ng balita. Gising! Pinirmahan na po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang unang batch ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa mga kontratista at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sangkot sa iniimbestigang ghost at substandard flood control projects. Ayon kay Justice Spokesman Miko Clavano, nakabatay ang inisyal na listahan sa hiling ni Senador Rodante Marcoleta na mula po sa kanyang komite na Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang sa listahan sila DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at iba pang mga kawani ng ahensya. Samantala, maaari namang mapirmahan niya yung araw ang susunod na batch ng listahan na hiniling naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, kung saan kabilang ang mag-asawang Curly at Sara Discaya, Wawa Builders General Manager Mark Alan Arevalo at iba pa. Kaugnay nito ay piniliwanag naman ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na maaari pang makalabas ng bansa ang mga sinasabing opisyal na nasa listahan, subalit tahimik na imo-monitor ng immigration ang kanilang mga galaw sa paglabas at pagpasok sa
Pilipinas. Gising! Sa iba pa nating detalye ng balita sa oras na ito, nagkaisa mga kongresista na ibalik sa Department of Budget and Management o DBM ang 2026 National Expenditure Program. Ito ay ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno ay bunsod ng missing, emerging at double appropriations na nagpapagulo sa Kamara at hindi alam kung paano ito aayusin. Binigyang diin ni Representative Puno na hindi mo nagagawa ng anumang hearing ang Kamara hanggat hindi naaayos ang pagpopondo para sa susunod na taon. Umaasa ang kongresista na ibibigay ng pamahalaan ng budget ng maayos at pinag-isipan na. We have decided as a group to recommend the return of the 2026 national budget to the DBM because we do not know how to deal with it. We have to practically redo the entire submission to us, and we do not want to be suspected of any untoward action. We don't want it to appear that we are not accepting the rightful recommendations of the DBM, and on the other hand, we do not want to be accused of replacing or amending by errata a huge portion of the national expenditure program that they have submitted to us. Napakinggan po ninyo ang tinig ni House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno. Gising! 17 minuto na po, 17 minutes makalipas ang alas 4 na magandang Thursday morning, kinumpirma ng Department of Agriculture DA na may bahagyang pagtaas sa presyo ng imported rice ilang araw makaraang maging epektibo ang importation ban sa bigas. Nagsimula po yung importation ban, recap lang, nagsimula ho ito noong Primero, noong Monday, September 1. Sa kabila nito, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi naman ito ganon kalaki at sa ilang pamilihan lamang ito nangyayari. Sa kabuuan anya, nananatiling matatag ang presyo. Tuloy-tuloy anya ang pag-iikot ng ahensya katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI, pulisya at LGUs upang matiyak ang pagpapatupad ng importation ban sa bigas. Sa usapin naman ng proseso o ng presyo ng local rice, nananatili itong matatag at walang naitatalang pagtaas sa premium, regular at well-milled rice. Dagdag pa ng opisyal, nagpapatuloy ang konsultasyon nila sa lahat ng stakeholders kabilang ang mga retailers upang matiyak na walang mangyayaring pananamantala o manipulasyon sa presyo. Inaasahan ng Agriculture Department na makakamit nito ang mahigit 11 milyong metrikong tonelada ng palay na aanihin ng mga lokal na magsasaka at maitala ang record harvest para sa buong 2025. Gising! Nakalabas na sa lagay naman po tayo ng panahon, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility kahapon si Tropical Depression Kiko. Ayon sa latest data na Pag-asa, ang bagyo ay lumabas ng parang alas 2 ng hapon kahapon at lumabas na rin ang monitoring domain ng State Weather Bureau Agency kagabi habang binabagtas nito ang direksyon ng Ryukyu Islands sa Japan. Gayunpaman, inaasahang patuloy pa rin ng mahinang paghila ng bagyo sa hanging habagat na magdudulot pa rin ng pag-ulan sa Northern Luzon. Pero sa latest data po ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga, wala na nga pong namamata ang LPA o bagyo sa loob at labas ng monitoring domain maging sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa kasalukuyan, nabanggit niya na southwest monsoon pa rin na nakakaapekto sa Luzon at ilang bahagi ng western section ng Visayas. Kaya para sa Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region at Cordillera kasama ng Batanes at Cagayan, asahan po ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon, habang sa western Visayas at sa rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng habagat, habang localized thunderstorms naman ang makakaapekto sa buong bansa. Asahan po ang pagsikat ng araw mamayang alas 5:44 ng morning at lulubog ang araw mamayang alas 6:06 ng gabi. Manatiling nakatutok sa DWIZ News, Aliw Channel 23 at lahat ng aming mga digital platforms para sa latest sa lagay ng panahon. Gising! 20 minuto na, 20 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, inisyoan na ng sampinan na Senate Blue Ribbon Committee si Pacifico Diskaya, asawa ng tinaguriang flood control, wow, may bansag na kagad kay Sara Diskaya, asawa ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Si Pacifico po ay tinatawag nila si Kuya Curly.
Siya po si Curly Discaya ha. Matatandaang si Pacifico Discaya II ang nakalistang may-ari ng ilan sa mga construction companies na ginagamit ng mga Discaya sa pagpasok sa mga government contracts, partikular sa sinasabing mga maanomalyang flood control project. Pinasampina na rin ng Blue Ribbon ang dating Bulacan 1st District Engineer na si Bryce Erickson Hernandez. Siya rin ang sinasabing kasama ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa pagpunta sa mga kasino. Pagpunta ng mga kasino na nagpatalo ng daang-daang milyon sa loob ng isang Ayos to ha. Nagpatalo ng daang-daang milyon in one night ha. Pumunta ka pa talaga ng kasino. Nag-issue rin ng sabina laban sa iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, kabilang sina JP Mendoza, Chief Construction Division Bulacan 1st District Engineering Office, Engineer Juanito Mendoza, Accountant 3 ng Bulacan 1st District Engineering Office. Gayun din si Darcy Kimel Respicio, General Manager ng Darcy and Anna Builders and Trading. Ito ang kumpanyang gumawa ng isa sa mga tinukoy na ghost o multong flood control project sa Bulacan, at si Maritoni Melegrito, Authorized Managing Officer ng Elite General Contractor and Development Corporation. Pinadadalo ang mga nabanggit sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes, Setyembre 8. Gising! 22 minuto na, 22 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, binawi na ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB sa bisa ng PICAB Board Resolution number 075 series of 2025 ang lisensya ng siyam na construction companies na pagmamay-ari ni Sara Discaya dahil sa mga paglabag sa procurement at licensing laws. Kabilang sa mga kumpanyang tinanggalan ng lisensya ay ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, at iba pang naiulat na pagmamay-ari ni Discaya. Base sa Contractors License Law at Government Procurement Reform Act of 2024, ipinagbabawal ang multiple participation ng mga kumpanyang na iisang may-ari sa mga government project bidding. Bakit nakalusot? Yun ang tanong ko. Matatanda ang kinumpirma ni Discaya sa Senate hearing noong September 1, 2025 na siya ang may-ari ng mga kumpanya na pinaniniwalaang sangkot sa mga multong proyekto o ghost project. Bilang tugon, agad inalis ng PICAB ang mga nasabing kumpanya sa listahan ng mga lehitimong kontratista at inendorso ang kaso sa Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI para sa posibleng kasong kriminal. Gising! Pero feeling ko kung hindi pinatawag ng PICAB dito, no comment. Pala kayo dyan. Alas 4:23 na po ng morning, parin Daniel, tanggap muna tayo ng isang report. DWIZ Patrol Report. Nursing home sa bawat lungsod at probinsya para sa senior citizens isinusulong sa Senado. Detalye niyan mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang pagtatayo ng nursing home sa bawat lungsod at probinsya upang matugunan ang lumalalang pangangailangan ng mga nakatatanda. Binanggit ni Padilla sa kanyang privilege speech na umaabot na sa 12.3 million ang senior citizens noong 2020 at posibleng tumaas sa 14% ang populasyon sa 2035. Marami anya sa kanila o sa ating mga senior citizen ay naghihirap, mayroong may sakit at namumuhay na mag-isa. Git ng senador, hindi sapat ang diskwento at ayuda. Ang kailangan ng matatanda ay tunay na kalinga at araw-araw na pag-aaruga. Sa ilalim ng Senate Bill No. 20 ni Senator Padilla, itatayo ang mga pasilidad na may tirahan, pagkain, serbisyong medikal at programang sosyal upang masiguro na mabubuhay ang mga lolo at lola na may dignidad at seguridad. Dagdag pa ni Senator Padilla, kung kaya ng gobyerno na maglaan ng bilyong piso para sa Ghost Project at magagarang sakyan, kaya rin itong ilaan ang pondo para sa ating mga magulang at lolo at lola. Huwag daw sana tayong hatulan ng kasaysayan bilang mga mababatas na nakalimot sa mga nagtaguyod ng bayan. Sa huling mga taon, nararapat lamang daw na iparamdam natin sa ating mga lolo at lola ang respeto, malasakit at pagkalinga sa kanila. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, 3.4 million pesos na halaga na shabu nasabat sa NAIA Cargo House. Report mula ka Patrol 45, Raul Esperas.
Tinatayang aabot sa 3.4 milyong pisong halaga ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang nakumpiska ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, gayon din ng Bureau of Customs sa Paliparan. Sa ngayon sa PNP Aviation Security Unit ng National Capital Region, ang Bureau of Customs ay nagsagawa ng coordination meeting at nadiskubre o nakita sa X-ray ang isang kargamento na nanggaling sa New Zealand at ito ay naglalaman ng 3.4 milyong pisong halaga ng shabu ng siyasatin ay nadiskubre na ito ay positibo sa field test na sinagawa ng PDEA. Gayunpaman, sinabi ng PNP Aviation Security Group na nakipag-ugnayan na sila sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa paghanda ng kaukulang demanda laban sa nag-import ng sabing kargamento na naglalaman ng shabu. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpiro May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman sa ating showbiz, si Gabby Garcia tuloy-tuloy sa pag-iingay sa issue ng korupsyon sa gobyerno. Narito ang showbiz news mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Good morning! Good morning, Dada! You're so guwapo today. Kasi well, actually, not only today, but every day. Okay, sige. Dahil doon sa tinag mo kagabi, may kape ka mamaya. Bago na po mundo ngayon, pag kayo po ay may pinapagkang kaibigan mo ay may pinagawa at ginawa mo, yung gumawa ang manlilibre. Correct. Yan. Yung humingi sa iyo ng tulong, yun ang ililibre mo. Tama. Alam na this. Bago na, yun po ang bagong filosofiya at patakaran. Tingnan natin, nakita ko na si Madam papasok na kung mag-a-agree siya sa patakaran na yun. Ayan. Anyway, sa aking balita ng showbiz, mga kaibigan ako, alam mo ito si Gabby Garcia, ha? Talaga talagang prosigido ito na mabigyan ng justice ang ginagawang ginagawa o ang issue ng korupsyon dito sa Pilipinas na talaga namang hindi niya ito tinitigilan. Sa isang interview sa kanya ay muli niya inungkat ang napakalawak na korupsyon sa Pilipinas na ayon sa kanya ay panahon na, sabi niya, alam na ng publiko kung ano ang mga nangyayari. Sabi niya, alam na ng tao kung ano ang mga nangyayari. Panahon na, sabi niya, para mabigyan ng hustisya ang mga nangungura ang mga tao, ang mga Pilipino na nagiging biktima nitong pangungurakot ng ilang mga politiko at ilang mga kontraktor. Yan ako. Nako. Actually, hindi lamang mga politiko at mga kontraktor sa mga opisina, lalo sa LTO. Ayan, marami yan dyan. LTO, Bureau of Customs. Pero hindi ko sinasabi nila lahat, Pero marami dyan. Makita mo, ang daming mayroon ako nakausap na Grab driver na hindi pala sila po pwedeng dumiretso magparehistro sa LTO. Kailangan nilang dumaan talaga sa management ng Grab. Ayos dito sa nakausap ko, dahil sa di umano ay meron daw parang emisaryo itong Grab doon sa LTO para mapabilis. At syempre, meron daw Oo, meron daw, gaano ito katotoo Grab na meron daw nangyayari nga talaga na suhulan talaga dyan. Huy! Halaka! Oo, sana magawa ng paraan kaagad, no? But anyway, going back kay Gabby Garcia, sinabi pa nito na hindi dapat ng tanan. Ay. Kumakanta pa, it's me, hi, you're the problem? Hindi ka si Taylor Swift. Alam mo, iwan ko muna ito kay itong kay Gabby. Na-realize ako kanina doon sa sinakyan kong Grab driver dahil yung kanyang song, it's a OPM song na para first time ko narinig pero ang bilis niya maka-LSS. Okay. Yung ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko. Ganda na boses ko. Oo naman, kailan ba kami umangon?
Yung katabi ko mamaya pag umere na ito, aangal yan. Hindi kakanta yan. No? Hindi papatalo yan si Madam. Going back kay Gabby Garcia, no, ito, hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nagsalita nga tungkol sa corruption itong si Gabby. Dahil may nauna na itong post sa kanyang Instagram account kung saan ipinost ito ang kanyang mga naging biyahe noon sa iba't ibang bansa. At sabi niya, finiflex niya ang kanyang biyahe para ma-inspire ang, sabi niya, ang sarap maging rich, sabi niya gano'n, lalo na kapag ang gagastusin mo ay yung hard-earned money. Oh, yes. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, ang post daw na yon ay para ma-inspire ang mga Pilipino na gastusin ang kanilang hard-earned money. Ayan. Talaga ipinangangalandakan niya yung hard-earned money. Ayan. Kasi, di ba naglabasan nga yung mga travel abroad ng mga lavish lifestyle. Yes. Dito mga anak ng mga contractor, particular na itong si Claudine Co. Ano? At marami pang iba. Kaya medyo nahalungkat na naman itong mga isyong ito. Anyway na muna aking balitang showbiz at balik na muna sa'yo, Dada. Salamat, Mima. Always spend your hard-earned money pero pag wala, hingi ka ng kape sa akin. Yeah. Salamat, Jenton, sa kanyang showbiz news. Sa oras mo na alas 4:31 na ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising. Good And morning, we're back. Good partner. morning, everyone. Nasa second half na po tayo ng Pinoy Gising. Kaya po ako yan dito na. Alam niyo naman. Kayo naman eh. Para yun yung kakaibang thrill sa programa namin. Yes. Oo. May dumadagdag. Hanggang dulo, ano? Mga bandang dulo. Ay, si dulo si Ian naman ang dadagdag. Oo. Dumadami po kami. Kung si Ian ay nakatulog ng mahaba. Oo. Ayun lang. Minamigraine kahapon eh. Oo, alam mo sa ano yun? Sabi ko sa tulog, ano? Oo. Sa kanya tulog yung siya kasi stress. Oo. Parang pareho lang. Pag wala kang tulog, stress ka, malamang. Sa bagay. Kasi isipin mo, ba yan? 2 oras, 3 oras ng tulog ko. Oo. So, pasok pa ako. Malalaman ko pag nag-chat siya ng Serda, good morning, pasuyo muna, wala ho siya. Pag nag-chat siya ng Serda, OTW, sahan nyo. Okay. Beat the clock na naman siya. Anong araw ba ngayon? September? It's Thursday, September 4. Oo. Oh. 4 na ng September. My gosh, Burmas na konting tiis na lang po at darating na ang inyong mga 13th month. Yung iba naman, lang. yung second half nila. Yan. Kasi may iba mga kumpanya daw na namimigay ng first half before mid-year. Sana. Konting tsaga na lang. Yung iba may makukuha nyo na yung by October, November. Kami Mag- po 13 December. month na. December. Masaya tayo na pag December. Yes. At buo namin nakuha. Medyo ano yung budget ngayon baka ma-delay, mukhang may pag-delay na Exactly. I can know. Ano lang to, point of view. Bakit Sige. may pagsole? Ay, may may pag-recompute. Ang sinabi nila dito, partner, kasi marami daw sila napansin na hindi daw dapat nandoon. Ayun. Nasabay yung sinabi nila, ayan bunsod ng missing, emerging, at, take note, partner, double appropriations. Dinoble ang paglagay. Oo. Nagpagulo daw sa kanila at di daw nila alam paano ayusin. Well, in fact, ang mag-aayos naman talaga nito is the DBM. Yeah. Kasi sa kanila nagmumula. That's the reason why ibabalik ng kamera sa DBM. At dugo talaga yan, partner, parang naka-witness ako ng isang Deliberation ba ito? Ayun. Ay, ng isang agency Okay. Napaka madugo at mabusisi, like actually it's months, no? Months bago, tas kasi pe-present din nire-review nyo. siya talaga. Nung boy kasi pagdating sa House, saka sa Senate, sa House, ano siya, kumbaga item by item, posible kasi siya maitanong. So, kailangan, item by item, alam mo lahat. Basta lahat na naka-jot As down a sa black and white. secretary. Doon sa black and white mo, dapat lahat yun, kaya mo i-defend para di mabaril. Yes. So, for example, Parang thesis defense. bakit kayo may proyektong worth 35 million? Ano ba to? Para saan to? Anong objective nito? Anong goal nito? Ano mapapakinabangan natin dyan? Ganon. Tapos babalikan nila yung last year. Di ba humingi kayo ng budget para dyan? Ano na nangyari dyan? Mga ganon. The usual na tanungan na hindi lang naman sa gobyerno, kahit sa typical na kumpanya o negosyo. Pag nagde-deliberate ng budget, yan naman ang unang tinatanong. Diba? Pero ang may anong tawag doon, yung may parang respeto na lang, out of respect no, yung Courtesy din, budget ng OP ay hindi naman, di ba usually it just takes them an hour or less pa nga, no? Minsan nga 5-10 minutes eh. Tsaka dati, kung maalala mo, Factor, lalo na ng time ni dating VP Lenny Robredo, siya yung laging binabalitang wala pang 10 minuto, tapos na ang budget deliberation ng OVP niya at the time. Tama. Diba? Kasi nga, kumbaga
well, is yung kanya is magandang record. Well accounted for. Oh, well accounted for. So, why, ba, diba? Parang If a particular prolong the agony, If a particular officer, particular politician, or particular head of particular high-ranking official can do it, bakit yung iba hindi? Yun yung tanong dun di ba? Napakasimple. Ay, tignan natin. Samantala, tawag naman tayo ng Metro Patrol. Metro Patrol reports! Ay, sana all may pa-Sports Fest. Sports Fest na mga kawani ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, naging matagumpay. Bakit naman wala kaming invite? Charot. Oo nga. Alam, sana kami dyan, Kuyang Louie, ng U-Sport mo, pickleball. Oo nga. Meron ba yun dyan, Kuya Louie? Ayan, alamin natin ang naging detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Good morning. Yes, good morning. Naging makulay ay katatong araw ng Tanglawan Festival sa lungsod ng San Jose del Monte sa isinagawang Sport Fest ng mga kawani sa pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa naturang lungsod. At kaugnay na rin nito ang pagdiriwang ng ika-125 taong anibersaryo ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas at ika-25 taon ng cityhood ng lungsod. At nagpakitang gilas ang 4 na grupo ng mga empleyado sa cheers competition na ginanap sa City Hall compound. Ang Sport Fest ng mga kawani ay ng mga kawani ng San Jose del Monte. Ito ang pangalawang taon ng naginanap bilang pakikibahagi sa pagdiriwang ng Tanglawan Festival sa naturang lungsod. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Louie Angeles, para sa Kilometro de Lakas, DWIC, pabalita ng tama, naglilikod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa Ronda, Probinsya. Ronda Probinsya! Symposium on the West Philippine Sea ay pinangunahan ni Commodore J. Tariela, spokesman po ng West Philippine Sea na ginanap sa Naga City kahapon. Alamin natin ang nangyari dyan mula kay Kuya Melvin Machado. Mismo si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard at spokesperson on West Philippine Sea ang humarap sa mga estudyante ng University of Nueva Cáceres sa ginanap na Symposium on West Philippine Sea sa panguna ng Philippine Information Agency kahapon. Bahagi ng symposium ang pagpapaliwanag ni Commodore Tariela kung bakit sa atin ang West Philippine Sea. Sinagot din ng opisyal ang bawat tanong ng mga estudyante na umikot sa kung bakit hindi lumalaban ang Pilipinas. May kakayahan ba ang bansa na harapin ang China, magkakaroon ba ng gyera at iba pa. Ayon kay Commodore Tariela, ang issue sa West Philippine Sea ay mamanahin ng susunod na henerasyon. Kaya't nararapat lang na alam ng kasalukuyang kabataan kung bakit natin ipinaglalaban ang West Philippine Sea at ano ang legal na basihan nito. However, this is the reason why we're doing this. No? That's why the Philippine Information Agency has brought the Philippine Coast Guard here to make each and every one of you understand what is the West Philippine Sea, where is it, and what is our legal basis why we're fighting for the West Philippine Sea. Alam nyo, ang sabi ni Justice Carpio, ang usapin ng West Philippine Sea is intergenerational. Ito ay ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. By 2028, wala na si Pangulong Bongbong Marcos, pero ang issue ng West Philippine Sea ay patuloy nyo pa ring mamanahin hanggang sa kayo na ang mamuno ng ating pamahalaan. Therefore, it is important for you to know what we are fighting for. Otherwise, it will be a failure on your part kung ngayon pa lang ay hindi nyo na naiintindihan kung ano ang ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Humarap naman sa isang press conference si Commodore J. Tariela na sinamahan ni Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro at ng Regional Director ng PIA sa Bicol, kung saan mga katanungan naman ng media ang muli nitong sinagot at pinasalamatan sa paglalaan ng oras na maintindihan ang kasalukuyang kalagayan sa issue ng West Philippine Sea. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod
ng tama. Pinoy Gising! Samantala, dako naman tayo sa norte. Lalaking wanted sa kasong child abuse, arestado sa Dagupan City dyan po sa may Pangasinan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Sa pamagitan ng pinaigting ng operasyon laban sa mga wanted persons, matagumpay na naresto ang isang wanted na individual na mga tauhan ng kapulisan ng Dagupan City Police Station sa pumuno ni Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Lacub, hepe ng pulisya. Ang operasyon ay isinagawa ng nagresulta sa pagkatakip kay Epo, presidente ng Barangay Kalimay, Dagupan City, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte noong August 26, 2025. Ang nasabing suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5B ng Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, na walang inikwentang piyansa. Kasalukuyan na kustodiyan ng kapulisan ang akusado at isa sa ilalim sa tamang proseso alinsunod sa batas. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na dedikasyon ng Dagupan City Police Station sa pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas, pagbibigay ng hustisya sa mga biktima at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lukas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa ating mga reporters sa labas ng himpilan. Mamaya marami po tayong tatanggaping mga pag-uulat mula sa kanila. Sa oras natin na 14 na minuto, bago-bag, alas 5 ng morning. Uy! Oras na para mag-coffee. Sagot ni There's no walang oras para magkape. Always walang pinipiling coffee. oras ang pagkakape. Oo. Oo, kaya nga tinag kita kagabi. Doon kay talaga? Anton. Oo, yung kanyang ginawa kapon. Hiningi niya ako ng kape. Oo, Okay. mamaya tingnan mo mamaya sa Facebook. O siya, magbabalik po ang Pinoy Gising! Gusto ko pa naman marinig ulit para yung narinig ko kahapon, pero mabait tayo eh. George, hindi ah! The answer is no. Pagsabihan lang. Sabi, wag na muna. Tingnan na natin, baka sa mother time. Sa Dennis, good morning. Ay, sa pagbabalik po natin ngayon dito sa Pinoy Gising sa ating NBI. Ito, sa mga chaching-chaching, partner. Ano yan? Pagsira ng paper bills. Okay. Oo, ha? Huwag nyo na sirain, ibigay nyo na lang sa amin. Kami hanap ng paper Tapos kayo, bills. pupunitin nyo lang. Puit lang. Ay, baka na-aksidente lang. Baka na-aksidente. Kung na-aksidente, pwede nyo naman i-defend na, ay, wala ako aksidente lang naman. Hindi nyo naman talaga fault. Pero kung sinadya ninyo, alam mo ba yung bahay na yung nasunugan, tapos yung pera niya nakastash. Hindi na daw napapalitan, sabi. Ay, sasabihin kasi Basta nila. pero may conditions kang kailangang i-meet para mapalitan siya. Yun ang maganda susunod Ng daw BSP. malaman. Ulitin namin na pag sinira ninyo yung banknote o yung pera, imbis na sirain nyo, isipin nyo na lang kami. Kami ni Main Barreto na naghahanap ng pera, ha? Kasi huwag nyo sisirain kasi sasabihin namin sa inyo, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pagsira sa banknote o pera, nako, bawal ito. Isa ka ba sa mga nasuklian na ng perang lukot, punit o yung may sulat? Kadalasan, matatanggap natin ito sa mga tindahan o sa mga pampublikong sasakyan. Pero alam nyo ba na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagsira ng pera ay labag at may parusa sa batas. Ayon sa Presidential Decree No. 247, hindi maaaring dungisan, babuyin at sirain ang anumang pera na mula sa Pilipinas. Ang sinumang lumabag ay maaaring makulong ng 5 taon at magmulta ng hindi higit sa 20,000 piso. Hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na gumamit ng wallet sa halip na itupi ito sa loob ng bulsa. Ang pagtupi raw kasi sa pera ay nakakasira ng fibers, dahilan upang mabulok ang pera. Kaya my friend, ingatan ang pera, anuman ang halaga. Kung may natanggap kang sirang pera, agad ipapalit sa bangko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Wala bang ganun ni Angela yan? Wala yung ganun sa dulo? Wala. May ganun may power ni Angela. My friend! Basta talaga pera, friend ni Angela, no? My friend. My friend, Anyway, sa ating showbiz,
Carla Estrada, binarag. Grabe naman yung binarag. Ng netizens matapos i-booking ang pagbubuntis ni Lovie po. Siya ba nag-spill? Hindi ko sure, Diba parang nag-post naman si Lovie? O nauna siya, malamang. Baka inisblock niya sa iba. Oo, alamin natin ang detalye ng showbiz na yan mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ton! Saan ka na? Wala pa lolo mo pala. Dapat yung mga natin tinawag. Ito na nga. Ito na nga. Asan na ba? Tinatawagan eh. Tawagan nyo na. Human sound effects na. Ayan. Calling. Ayan, okay? Mima! Ayan. Mima! Ikaw na, Mima! Ay, parang si Jose Marichan. Tignan nyo, parang si Jose Marichan. Ano ba yan? Parang si Jose Marichan. Mima, ikaw na, Mima. Mima! Ako na pala. Anyway, ito na tayo sa aking balitang showbiz, mga kaibigan. Ako, hindi to si Carla Estrada, Carla Abellana pala ito. Kita mo? Mali na naman! Mali ka na naman! Siyempre, dahil ako ang may mali, kayo maglilibre. Gaya ng kung sino yung gumawa ng logo nun. Sa ating susunod na segment. Yan! Hindi, top of the hour na. Ay, di maaga pa, break ulit, ganon. Ito na nga, binarag nga ng mga netizen itong si Carla Abellana matapos na ibulgar nito ang pagbubuntis ni Lovie po. Ito pala ay teaser muna. Nagkaroon pala ng teaser, isang clothing brand na ni-endorse nitong si Lovie po. At nakalagay doon sa teaser, ang maumbok na tiyan niya lang, hindi kasama yung mukha. Yung ito lang, katawan lang. Tapos kita yung baby bump niya. At nakalagay doon sa teaser, sabi niya ganon, ang caption doon sa teaser na yon ay, "Because loving your body means honoring every chapter it writes." Sabi niya ganon. This one is a story of change, beauty, and the most intimate kind of love. Soon, we will reveal her most radiant transformation yet. Ayan. Soon, nakalagay soon. Ayan. Pero sa comment section, kauna-unahan sa comment section, itong si Carla Abellana. At kinongrats ka agad niya, congratulations. Congrats at love you po. Nag-congratulations kasi. Kaya ni-reveal na ng buo. Oo, August 31 ito. Kaya kinabukasan, ni-reveal na. Na-congratulations. Oo, kaya naman binarag ito si, ang dami-daming mga nagkomento doon kung saan binarag nila ito si Carla Abellana. Hindi na rin meron ako nabasa doon, sabi na, ang tita mo na walang pakialam sa reveal. Ayan. Tapos, meron pang isa, nagsabi na, may ugali ka talaga, kaya siguro fed up na sa'yo si Tom. No? Alam mo yung mga ganon? Sabi ko, parang hindi naman ganon, no? Below the belt. Oo. Huwag naman ganon. Siguro talagang... Below the belt at hindi naman talaga ganon ang dahilan. Yes. Parang siguro to, yung parang... Oo, wala Alam mo siguro na-excite siguro siya. Di ba si Tom Holland ganon din? Oo. Yung sa Spider-Man ng... Yung kay Zendaya? Yes. Oo, yung Spider-Man ng Avengers. Yung modern day, Lagi modern siya day Spider-Man. nagsuspoiler. Kaya pagka ini-interview sila, binubuso lang na yung bibig niya. Kasi hindi niya mapigilan magkwento. Correct. Oo. At siguro sa sobrang excitement, o baka naman hindi na masyado naintindihan ito si Carla yung post, no? Siguro nakita niya lang kagad. Tapos nakita, ay, kilala ko to, si Lovie po ito. Kaya hindi na niya siguro binasa yung caption. Di ba? Correct. Na yung we will reveal soon. Kaya nilagay na niya kagad ang pangalan nitong si Lovie po doon sa comment section. Siya ang kaunahan talaga doon ng comment na congrats at Lovie po. Tapos meron pa isa doon, sabi nga doon, sa comment section ko lang pala malalaman kanina ko pa iniisip. Na-jinx ka agad. Ayun, meron pa isa, sana daw inintay na lamang nitong si Carla ang announcement na nasabing clothing line para naman hindi napurnada, sabi nga noon, ang marketing. Correct, strategy. yung pag-reveal soon ito. Tapos meron pa isa nagsabi na jinx ka talaga. Correct.
katakot-takot pa, napakarami pang komento doon sa nasabing post na iyon, doon sa nasabing post ng nasabing clothing line na binabarag nga itong si Carla Abellana. Ay, pagbigyan na natin, no? Oo nga. Baka naman hindi naman nakasakit, ano. Oo. Slight lang. Correct, oo. Meron na isa na yung talagang hula talaga niya na si Lavi po nga kasi yung tattoo daw nitong sa tiyan na sa gilid ng tiyan, sa tagiliran. So sabi niya, ay alam ko na talaga si Lavi talaga yan. Sabi niya, naghihintay lamang ako ng confirmation at na-confirma na nga mula kay Carla Abellana. Via the comment section. Ay, nako. Kung ikaw yung ganon. Friend ba sila ni Carla? I'm sure. Oo naman, pare congrats niya. Correct, oo. Pare masaya congrats. nga Ikaw lang naunahan siya. pa. Tawanan mo lang. Nang booking pa. Oo. Siguro, totoo yung sinasabi mo, madam. No? Siguro, ang tawa siguro ni Labi. Sabi siguro ni Labi, tawa siguro siya, na binulgar ka agad nitong si, Lumalukag to. Nagchat-chat siguro, Mari, ano ka ba naman? Oo. Kaya kinabukasan, no choice na. Ano sabi yung clothing brand, ni-reveal na kaagad. At kita-kita na nga doon itong baby bump at muka nitong si Lavi po sa kanilang panganay. Nitong si Montgomery Blancovi. Ayan, Blancovi. Yan, ang kanilang panganay, isang Hollywood director, ang mister nitong si Lavi po. Kung kaya't nagkakaroon siya ng maraming proyekto sa Hollywood. Yan. Yan naman aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat. Congrats, Mima. Congrats, Mima. Ay, hindi pala. Iko-comment na namin natin. Salamat kay Flying A. Anton. Thank you. Sa kanyang showbiz news. Impunta, alas 5 na po ng morning. Uwi na si Parang Daniel, pero malupit si Parang Daniel. 2 relyebo niya. 2 gwapo. Yung isa mahilig kumanta ng Christmas Carol. Ikalawang oras para Pinoy Gising. Susunod na. Eto na nga. Mayroon na po tayong 3 minuto na. 3 minutes makalipas ang alas 5 na Thursday morning. Ahoy! Yay! Ay, ang cute naman nila ngayon on a Thursday. Ayun po, good morning po ulit sa inyong lahat. Dire-diretso na ho tayo dahil nakikinig na ho kayo ngayon sa 882 Metro and Mega Manila at sa mga nakikinig din sa kanila o ginagawang radyo, ang kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sa atin lahat. Ang ikalawang oras ng Pinoy Gising sa DWIZ Aliw Channel 23 hanggang 6 in the morning. Darrell Justin. King Barreto. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na po ulit ang ulo ng mga balita ngayong Thursday morning. Lookout bulletin order laban sa mga opisyal ng DPWH sa mga kontratistang sangkot sa kaso ng flood control projects. Pirmado na! Pinoy Gising! Bahagyang pagtaas ng presyo ng sahod ay mali. Hoy, iba yun. Sana. Mali na basa. Bahagyang pagtaas ng presyo ng imported rice na itala sa gitna ng importation ban. Pinoy Gising! 2026 NEP o yung National Expenditure Program muling ibabalik ng Kamara sa DBM. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, China, Russia at North Korea may sabwatan laban sa Estados Unidos ayon kay US President Trump. Pinoy Gising! Sa sports, super bantamweight contender Carl James Martin haharapin si Thai boxer Aran Dipain sa Trilla Anniversary. Pinoy Gising! Sa ating Let's Prove It, totoo nga ba na ang pag-inom ng antibiotics ay nakakapagpahina ng resistensya? Tara, let's prove it! Pinoy Gising! Uy, makinig maigi ang government, ang gobyerno, sagot na raw ang bill sa kuryente at tubig ngayong Setyembre. Bago kayo maniwala, check muna natin kung legit ba dito sa facts or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Sina? Ayoko nga! Nang mga balitang showbiz, si Janela Salvador nagpaiwating ng pagkakaroon ng relasyon sa kapwa-actress na si Clea Pineda. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo, Go. Nang mga balitang showbiz, si Marian Rivera may hinahanting na lalaki dahil sa issue ng bullying. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Nakaka-inspire yung pag-uunat ni Mima
ano, Lagi sobrang yan, inaabangan mai-inspire yan. ka. May kasamang ano inspirational quote. Paglalambing, Oo, paglalambing. Ayun na nga, mayroon na po tayong 6 na minuto na, 6 minutes makalipas sa alas 5 ng Thursday morning! Yahoy na tayo sa detalye ng mga balita. Gising! Umalagang kampo ng pamilya Diskaya sa desisyon ng Philippine Contractors Accreditation Board of PICAB na bawiin ang lisensya ng 9 na construction companies na pagmamayari ng pamilya Diskaya dahil sa paglabag sa procurement at licensing laws. Kasabay nito, Question Attorney Cornelio Samaniego III, abogado ng mga Diskaya, ang mabilis na desisyon ng PICAB na anyay hindi man lang muna idinaan sa due process. Iginiit o giit ni Attorney Samaniego, sumunod sa proseso ang lahat ng proyekto ng mga Diskaya at walang ghost project o proyektong pinondohan mula sa budget insertion. Lahat anya ng mga proyekto ay nasa National Expenditure Program ay nabanggit kanina NEP. Dagdag pa ng abogado, may tax clearance ang lahat ng 9 na kumpanya na inisyo nitong January 25. Tiniyak ni Attorney Samaniego na hindi magtatago ang mga Diskaya matapos lumiham sa Department of Public Works and Highways at sa Department of Justice na ilagay ang mga Diskaya sa lookout bulletin order. Gising! Aminado naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi pa tapos ang kanilang misyon sa pagkumpiska sa mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya, lalo ang mga kulang sa dokumento. Nilinaw ni Commissioner Nepomuceno na kahit mapatunayang lehitimong binili o pinasok sa bansa ng mga Diskaya ang mga mamahaling sasakyan, dapat patunayan na tamang buwis ang kanilang binayaran. Pinayuhan din ng Customs Chief ang pamilya Diskaya na voluntaryo na lamang isuko ang iba pa nilang luxury vehicles upang matutukan na nila ang kanilang problema kaugnay sa maanumalya o manong flood control projects. Tiniyak naman ni Commissioner Nepomuceno na sa tulong ng PNP Highway Patrol Group o HPG, mahahanap at makikita rin nila ang mga naturang sasakyan sa oras na gamitin ito. Samantala, posible rin anyang magsilbi ng search warrant ang BOC sa iba pang properties ng pamilya Diskaya upang mahagilap ang iba pang luxury vehicles. Pakinggan natin ang paliwanag o ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Banggit ko sa kanila, lalo sa pamilya Diskaya, kung naniniwala naman po silang wala silang masamang ginawa o paglabag sa batas, magboluntaryo na lang po silang mag-submit po ng dokumento, yung mga sasakyan na tinitingnan namin at hahanapin po namin talaga at makikita naman namin yan, voluntaryo na po nila yan. Ngayon sa iba naman natin mga kababayan na nag-iisip na gumaya po dun sa hindi magandang na naririnig po natin yun sa mga balita, wag na po silang magboluntaryo sumali dahil haharap din po sila sa problema. Kami po ay talagang gagalaw po, mag-iimbestiga kami at gagampanan po namin yung aming tungkulin po. Narinig natin ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa panayam ng DWIZ. Gising! Nilinaw naman ang kampo ng pamilya Diskaya na walang utang na buwis sa pamahalaan ang mga ito. Kasunod ito ng desisyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na bubusisiin ang tax liabilities ng pamilya Diskaya dahil sa pagkakaroon ng sandamakmak na sasakyan. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ng mga Diskaya, bayad ang mga ito sa buwis at may hawak na 2025 tax clearance. Kumpleto rin anya ang dokumento ng pamilya at legal ang lahat ng ito. Dagdag pa ng abogado, walang pinasok na ghost projects ang kumpanya ng mga Diskaya at walang insertion na naganap dahil dumaan lahat sa legal na proseso ang mga pinasok na kontrata ng nasabing pamilya. Gising! Ibinunyag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta na lumabas na ng bansa ang ilang personalidad na nadadawit sa anomalya ng flood control projects sa gitna ng pagpapatuloy na investigasyon tungkol dito. Ayon kay Senador Marcoleta, walang kapangyarihan ng Senate panel upang maglabas ng hold departure order dahil tanging korte lamang ang maaaring gumawa nito. Aniya, ang pwede namang gawin ng komite ay humiling ng lookout order laban sa mga nasasangkot. Kaugnay nito, binigyang diin ng senador na hindi paliligtasin ng Senado ang mga dawit na ayaw dumalo sa pagdinig at maaaring maglabas ng arrest warrant kung patuloy nitong iisnabin ang hearing. Gising! 10 minuto, 10 minutes makalipas ang alas 5 na Thursday morning.
Sa kaugnay na balita, kinumpirma mismo ng kampo ng pamilya Diskaya na nasa Pilipinas pa rin ang mag-asawang sina Sara Diskaya at Curly Diskaya na may-ari ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corp. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, masayang magkasama ang mag-asawa sa kabila ng anyay kinakaharap na dagok sa pamilya. Kasabay nito, tiniyak ni Attorney Samaniego na tatalima ang pamilya Diskaya sa mga kautusan ng pamahalaan. Naninindigan si Attorney Samaniego na walang itinatago ang mga Diskaya. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, nakikiusap ang legal counsel ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III na huwag nang idamay ang mga anak ng kanyang kliyente sa gitna ng mainit na kontrobersiya ng mga maanumalyang flood control projects. Ginawa ni Attorney Samaniego ang nasabing panawagan matapos kumalat sa social media ang sinasabing pambabash sa mga nepo babies o mga anak na mga sikat at viral, lalo na ang mga anak ng mga sangkot sa mga guni-guni at ampaw na flood control projects na nakakaapekto sa napakaraming Pilipino. Ayon sa abogado, malakas ng loob ng mag-asawang Diskaya na harapin ang mga kontrobersiyang itinatapon sa kanila. Ngunit mas mainam anya para sa publiko na isantabi sa usapin ang kanilang mga anak para pa rin sa kapakanan ng kanilang kalusugan. Samantala, hindi kinatigan ng mga netizen ang panawagan ni Attorney Samaniego at kinatwiran ng karamihan sa kanila na nakinabang ang mga nakababatang Diskaya sa sinasabing katiwalian ng kanilang mga magulang, kaya't nararapat lamang anilang madamay sila sa issue. Pinoy Gising! Ayan, nag-chat na si Ian, dito siya abot. Sinabi ko no? So tatlo lang tayo today. Sa iba pa nating tampok na balita sa araw na ito, kumbinsido si Senator Erwin Tulfo na dapat may makasuhan ng plunder sa mga sangkot sa anomalyang flood control projects para may kasama na si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles sa loob ng piitan. Ito ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo makaraang igiit na mas masahol o mas malala sa pork barrel scam ang mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa senador, sa pork barrel scam umabot lang sa daang-daang milyong piso o higit 1 bilyong piso ang halagang nasangkot o halagang sangkot sa isang kontratista, hindi tulad sa mga anomalyang flood control projects kung saang daang-daang milyong piso ang halagang sangkot at aabot sa 15 ang kontratistang dawit sa mga katiwalian. Baka sabihin nila dito, partner, ano po kasi inflation? Sa pork barrel scam, anya ay 15% lang ang hinihinging komisyon ng mga proponent, pero sa flood control projects ay lumilitaw na umaabot sa 30% ang komisyon. Dagdag pa ng senador na kung si Napoles ay binansagang pork barrel queen, tinatawag naman daw ngayon na flood control queen si Sara Diskaya. Pinoy Gising! Kaya pala daw interview, na, kasi yung pork barrel scam, yung fertilizer. Yeah. So, yung ang naapektuhan ay mga yung sector. Magsasaka. Pero parang pagdating sa effect, kumbaga, manage. Manageable oo. Na, kasi may augment naman na fertilizer, Mm-hmm. Pero itong flood control, hindi malaki ang effect. Hindi lang isang tao, hindi lang isang grupo nakaramdam, isang komunidad. Pati buhay. Oo. Ay, kumitil ng buhay. Oo, diba? Ay, kumbaga, nasakripisyo, At take note, factor, hindi pa tapos. Hindi naman sa pinagkukumpara ko yung gaanong parehong mabigat. O kumbaga, parang hindi sa comparison of which two is the lesser evil. Wala akong ganun. Parehas evil yun. Ang kumbaga lang tong flood control kasi may apektadong buhay, may mga naapektuhang buhay. At saka yan kasi taon-taon na lang. At malawakan. Saka taon-taon na lang nangyayari yan, partner. Diba? Since time immemorial, meron na pong problema sa baha. Correct. I mean, hindi naman ko sinasabing hindi posible hindi na may posibilidad naman na mawala talaga o mamitigate. 'Di ba? Gaya nga kung napapanood mo sa Facebook, ang daming video tungkol do sa flood control plan ng Bonifacio Global City, BGC. Yung kanilang imbakan ng mga tubig baha sa ilalim ng mismong BGC. 'Di ba? Let's see, Sana may ganun. Sana tingnan natin. Sana magbayad. Sabi nga ni Senador Marcoleta, magbayad na lang sila. Para tapos ng na. danyos. Tapos ituro na yung mga mastermind. Para tsugi. Sabi nga nila, you're not the most guilty here, Kasi nga, naman, tama naman din si Senator Jinggoy na pwede naman kayong kumita, Pero Tsaka ako
nga eh. I say that Not the expense of the project of the people's money. At saka sinabi ko nung nagsabi si Sara Diskaya sa hearing nung Monday na pwede naman siguro po kaming kumita. Of course. Kaya ka nga nagnegosyo Yes, exactly. Diba? Yun naman talaga yung point mo. Pero sana idaan mo sa tamang pamamaraan yung pagkita mo ng pera. Oo. May mga kilala pa rin naman akong contractor na kaya actually yung mga contractor na kakilala ko, ayaw nila nag-negotiate ayaw nila ng government projects. Sobra. Alam mo reason? Number 1, matagal daw magbayad. Number 2, ang dami mo daw kakausapin. Wait lang, yung matagal magbayad, lumabas na si sinabi ni Diskaya yon nung nag-LGU matagal siya. Matagal magbayad. Like, parang nagagamit na yung project. Hindi pa rin nagbabayad. Exactly. Tapos before you can pass you can get the project, marami daw series of people or maraming tao ka pang kakausap. Kumbaga, yung process niya is sobrang strenuous. Yes, super unlike strenuous. sa private na after the bidding, deal, that's it. Yung private to private ito Pero yung private to public kasi is a different story. Yes, So maraming scrutinization na nangyayari lalo na pag public level ang kailangan ninyong trabahuhin. Exactly. Yun nga lang, though, syempre, maaakit ka with the price at alam mo naman kailangan mong gawin para kumitang business mo dahil syempre, you have employees that you need to give paychecks to and you have mga equipments to buy, sustain yung other expenses na meron kayo. Syempre, yung pang sarili din ninyo as the owner of your company. Yes, correct. Yun naman yun Oo. Pwede kayong kumita, idaan nyo lang sa tama. Tama. Ganun na naman, di ba? Amen. Tuloy ang mga balita. Pinoy Gising! Iginiit naman ni Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na dinadala ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang National Expenditure Program o NEP o yung Proposed National Budget ng walang maayos na pagkilatis at pagbusisi. Ginawa ng senador ang pahayag makaraang igiit na dapat higpitan at pagbutihin ng DBM ang preparasyon ng NEP at ang pagbusisi sa mga questionabling proyektong nakapaloob dito. Napagalaman ni Senator Gatchalian na hindi nabubusisi ng maigi ng DBM ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dahil anya sa special nature ng mga ito. Git ng senador, kung nasuri lang sana ng maigi ng DBM ang red flags sa budget proposal ng DPWH sa NEP, na iwasan sana ang mga proyektong may anomalya. Kasama sa mga red flags na ito ang mga magkakaparehong proyekto na may magkakapareho ring presyo o halaga. Red flag din ang mga proyekto na nasa 2025 NEP at muling lumabas sa 2026 National Expenditure Program. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, nilinaw ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na papayagan pa rin makapasok hanggang sa Setyembre 15 ang ilang shipment ng imported na bigas. Kasunod ito ng ipinapatupad na import ban sa imported rice ngayong buwan. Ayon po kay Asik de Mesa, kabilang sa mga papayagang shipment ang 4 na pangunahing pantalan, partikular ang Manila, Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Paliwanag pa ng opisyal, ito ay sa kadahilan ng sakop nito ang mga bigas na lumabas sa pinanggalingang bansa bago natapos ang buwan ng Agosto. Sakali namang nailabas ang shipment ng bigas na lagpas sa August 31, hindi na ito papayagan at ibabalik din sa pinagmulan. Pinoy Gising! Mabibili na ng mga tsuper ng jeep o tricycle driver ang 20 pesos na bigas simula September 2 o kahapon, no? Yeah. Tama? For ngayon. For na. So, nung isang araw, Isang Tuesday. araw, Ayon kay Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas President, Calando Marquez, mabibili ito sa iba't ibang lugar sa bansa na itatalaga ng Department of Transportation. Maaari niyang makabili rito ang mga tsuper na miyembro ng mga transport group, kabilang na ang LTOP, FEDJUDAP, Pasang Mazda at iba pa. Kaugnay nito, pinasalamatan ni LTOP President Marquez ang pamahalaan dahil hindi nito nakalimutan ang public transport na nahaharap sa napakaraming problema, kabilang na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at problema sa traffic. Pakinggan natin ang tinig ni LTOP President
Calando Marquez. Lahat ng mga mayroon nang nagbibenta na 20 pesos ay pwede nang sumali yung ating mga driver. Ipapakita lang nila na sila po ay mga member ng LTAP o member ng Pasang Mazda, ng PECUDA para maka-avail sila dito sa ating napakaganda. Unang-una nagpapasalamat kami sa ating Pangulo at saka kay Secretary Kiko Laurel na hindi nila nakalimutan ang ating public transport na talaga naman naghihikaos sa problema sa napakamahal at problema namin sa traffic. Yan, narinig natin ang tinig ni LTAP o Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas President Calando Marquez sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tapusin sa loob ng 60 araw o 60 days ang kanyang unang misyon sa Department of Public Works and Highways. Ito ay kaugnay sa internal cleansing o paglilinis sa hanay ng mga opisyal kung saan ay pinagsumiti niya ng courtesy resignation ang mga undersecretaries, assistant secretaries, regional directors hanggang sa mga district engineers. Aminado naman ang bagong talagang kalihim na hindi madali ang gagawing internal cleansing pero ito anya ay kinakailangan niyang gawin matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa cleansing ahensya. Gayunman ay naniniwala si Secretary Dizon na marami ang magagaling, matitino at masisipag na mga manggagawa sa DPWH pero hindi talaga maiiwasan sa isang organisasyon na mayroong ilang tiwali na kailangang sibakin sa trabaho. Pinoy Gising! Samantala sa ating Factor Fake, dahil sa dami ng problema at walang sahod, gobyerno, sagot na daw ang bill sa kuryente at tubig pambawi. ngayong Setyembre. Pambawi How ba true yan? is that? I-verify natin kung legit nga yan sa ating Factor Fake. May mga kumakalat na video sa social media kung saan nagpapakita ng tila video report mula sa PH News Today's Updates, Alerts and Trends at Education News Channel PH na nagpapayag na libre ng kuryente at tubig ngayong September 2025 sa buong Pilipinas. Kasama sa caption ng dalawang link para sa kuryente at tubig na kinakailangan mag-register para makasama umano sa libreng programa. Maraming natuwa at mapapansin din sa comments na may mga nahihikayat at nagtatanong kung paano makapagparehistro. Pero may katotohanan nga ba ito? Alamin yan sa Factor Fake. Alamin mo na kung tama o mali, Kung totoo o hindi. bawalang peke. DWIZ, fact or fake? Batay sa aming pagsisiyasat, walang opisyal na anunsyo mula sa Meralco, Maynilad o Department of Energy tungkol sa libreng kuryente o tubig ngayong September 2025. Walang memorandum, circular o press release ang nagpapatunay ng claim na ito. Bukod dito, ang mga link na kasama sa post ay maaaring gamitin sa phishing o scam para makuha ang personal na impormasyon ng mga makakapag-click. Ang paraan ng pagpresenta ay mala news anchor at mapapansin rin na ito ay isang AI-generated deepfake, isang diskarte na karaniwang ginagamit sa mga online scams upang magmukhang lehitimo ang inilalathala, ngunit walang legal na batayan. Kaya naman ang claim na libre na ang kuryente at tubig ngayong September 2025 ay fake. Ito ay walang opisyal na suporta, walang patunay mula sa utility providers o ahensya at ang video ay malamang isang AI-generated misinformation na walang batayan sa batas o kautusan. Para sa Factor Fake, Ian Artico na nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake? Pinoy Gising! Oo naman, no? Sino namang gobyerno manlilibre ng kuryente at tubig? Umasa pa naman ako. Hello? Wala nang libre ngayon. Ang candy nga ngayon, hindi na piso. Ang candy. Magkano na ba candy ngayon? Dos? Tatlo na? dos? Usually tatlo dos? Parang dati pa yung tatlo dos. 5 piso isa. Grabe. Yung mga choknat, alam mo yung mga choknat? Oo. Ayun, mga diba, 5 piso, no? 6 na piso isa nun. Nakakaloko. Ito manlilibre, magsusunod Yan, mag-report. ayan, tawagan na natin. Tawagin natin at pakitawag na rin. Alamin natin sa ating showbiz, Janela Salvador. Nagpaiwatig ng pagkakaroon ng relasyon sa kapwa-atres na si Clea Pineda. Anong latest dyan? Alamin natin mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Yung mga dudungaw, ah. Sige, tuloy mo yan. Saan ba galing? Ando sa lungga. Lungga. Malayo pala
lang, ito na. Narinig mo na, malingaw ka. Ang aga kasi nung lilinis ng bintana, nagkakawayan kami ganoon. Ay, oo, di ba na isang araw nag-flying kiss ka pa nga? Ano sinabi siya pagka-flying kiss? Nag-flying kiss ako. Sabi niya? Nako, iba ang ginawa niya. Alam mo yung panglinis, yung parang squeegee. Ginanon kayo. May paggigigil. Yan. Paggigil sa mukha ko. Buti lang meron salamin. Nakapagitan. But anyway, sa Balitang Showbiz, mukhang may namumuo na nga relasyon sa pagitan po naman ng dalawang actress na sina Janela Salvador at kay Clea Pineda. Nako. Ay, di ba kaiwalay lamang ni Clea dito kay Catrice, care of ba ito? Yung kanyang girlfriend. Sino yan? Sino? Si Catrice K-Rolf, yan, girlfriend ito ni Clea for 3 years. Ikinasal sila ngayong taon lamang ha, pero naghiwalay nitong July. At ang sinasabi nga, ang itinuturong dahilan ng paghiwalay ng dalawa ay di umano ay may third party. At mukhang napupunta nga ang third party di umano ay kay Janela Salvador. Pero ayon kay Janela, gusto niyang i-exclude ang kanyang sarili sa pagiging third party ng paghiwalay nitong sina Clea at sa ni Catrice dahil sabi niya hindi daw siya ang third party. At nang tanungin ng movie press doon sa isang press con kung silang dalawa na ba o magjowa na ba silang dalawa nitong si Clea, ang sagot lamang ni Janela ay kung ano nakikita nyo, yun na yun. What you see is what you get. Correct. Pumunta na dito si Janela, di ba? Na-interview ko si last year pa yun na-interview ko si Janela last year dito. For home radio. Di ba si Janela ay may anak? Yes, Kay Marcos ba yung Marcos Patterson ba yun? Yeah. Oo, di ba? Si Jude, yung pangalan ng anak. Jude, yeah. Ano naman parang living harmonious. I mean, parang co-parenting naman yata sila. Something like that. Ito yung ito yung advantage ng LGBT na babae kaysa sa LGBT na lalaki. Mas tanggap yung relasyon ng mga babae. Kumbaga kiber. Yes, oo. Walang comment, walang bashing, bahala. Correct, oo. At saka wala silang pakialam kahit magsama. Tingnan mo, look at what happening kay Michelle D. O kasama niya pa sa kondo si Rian Ramos pero walang issue sa kanilang dalawa. Wala. Oo, pero subukan mo na mayroong isang pinagdududa. Like for example, si Mark Bautista kasi lumantad na rin naman si Mark Bautista, di ba? Subukan mo isama yan at saka si Alden Richards sa isang kondo. Iba. Pag-uusapan, no? Iba. No? Iba. Issue yan, issue. O kaya si Ruro Madrid at saka si Mark Bautista sa isang kondo. O kahit na sinong aktor na isama mo sa kondo kay Mark Bautista, pag-uusapan talaga. Bibigyan talaga ng ano. Pero kila Michelle D at saka kay yung mag-best friend. Oo. Kay Rian, walang problema. 'Di ba? Sinabi lang best friend nila. Pero kay Mark Bautista, sabihin mo best friend mo yung isang hindi maniniwala ang mga tao. 'Di ba? Yun yung advantage ng pagiging tomboy sa bakla. Yun. Accepted. Correct, accepted ang tomboy. Kahit nga sa mga jeep, di mo makikita mo, mas clingy pa yung mga babae, no? Oo. At saka sa relasyon na ito, walang pera na involved. Oo, madalas. Yes, so, madalas walang perang involved. Sa lalaki kasi merong perang involved talaga. Always. Mas madalas. 98%. 98%. Ayan, mga ganon. May 2% na hindi na isang. Sa tomboy kasi siguro sabihin natin mga 10% lamang ang merong issue ng pera, no? Pero eventually, nagmamahalan talaga. Ganon kasi ang babae. Sa babae kasi ganon eh. Kahit, di ba, kaya nga nauso yung kasabihan na tulak ng bibig, kabing ng dibdib. Kasi kahit na ang mga babae, kahit ayon na ayon nila sa lalaki, kahit na pangit sila sa lalaki, kapag ang lalaki prosigido sa kanila, napapasagot sila. May nagbabago sa kanila emotionally. Correct. Oo, di ba? Tested and proven. Correct. Tiyan mo naman yung isang vlogger na yung parang yung sila Mok. Yung di ba? nagkaluslos. Tama ba? Sino? Naoperahan. Oo, yun. Di ba? Ang ganda-ganda ng asawa, di ba? Super ganda. Kasi nga babae ganun eh. Hindi naman natin ko kilala eh. Kilala mo Sila yun? kilala Si Wamos! Si Jen. Si Wamos! Si Wamos! Yung inano mo kay Jen dati, si Wamos Cruz. Oo, di ba? Di ba?
Yeah. Ang ganda-ganda ng asawa. Kasi nga babae ganon, kahit na hindi kagwapuhan ang lalaki, basta binibigyan sila ng time, itinitreat sila as princess or queen, talaga napapaano talaga sila. Yes, Oo, sir. Kaya pala gaya ni Jen, no, kahit buko vendor, dahil rain na siya ng buko. Oo, yes. Hindi, si Jen may ano yan, vested interest yan eh. Kasi para magkaroon siya lagi ng libre na buko araw-araw. Tapos di man na tayo binibigyan. Pero going back dito kay General Salvador, talagang ginisa siya ng Show Express kung ano talaga ang relasyon nilang dalawa nitong si Clea Pineda. At ang sabi nga niya, kung ano nakikita nyo sa amin kahit dito, kung ano nakikita nyo sa amin sa labas, kahit saan, iyon na yon. Sabi niya, hindi na kailangan pang sabihin ng direkta, iyon na yon. Sabi niya ganoon. Pero meron naman mga nagsasabi na baka promo lamang ito ng kanilang pelikula at baka pagkatapos ng kanilang, kaya hindi ko binabanggit ang pelikula nila. Sorry kayo ha, hindi kayo makakaisa sa amin. Hintayin natin kapag pagkatapos ng kanilang pelikula kung ganito pa rin sila ka-sweet. Kasi nakikita sila kahit na walang camera, sweet na sweet talaga sila. Oo, naispatan din sila, napaparazzi din sila sa isang restaurant na super clingy sila sa isa't isa, na talaga namang akala mo talaga magjowa talaga. Pero ito na nga ay mukhang ako feeling ko meron. Kasi knowing sa history kasi ni Janela, talagang pumapatol talaga siya sa kapwa niyang babae. Baka bay. Yeah, parang hindi ko alam kung bay si Janela, basta yun. Ayan. Basta't may issue sa dati pa na pumatol siya sa di umano ay pumatol siya sa kapwa niya babae. Ayan. Bubuksan mo ba yung panig mo? Yes, of course. At syempre, para naman sa kay Clea Pineda at sa kay General Salvador, bukas ang aming estasyon, ang aming para sa inyong mga panig. Oh, yeah. Okay? Yan ang muna aking balitan showbiz at balik na sa inyo dalawa. Magbubuksan ng pintuan to, bubuksan niya ng may panig eh. Salamat. Kaling sa ilang ng bukas. Very wide open yung ilong gumagano. Maraming salamat, Jamie Manton, sa kanyang showbiz news. Diyan lang po kayo, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Sabi sa'yo, bubuksan niya na yung pinto eh. Alas 5:30 na ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Eto na nga tayo, nagbabalik po tayo sa Pinoy Gising. Good morning on a Thursday morning. Friday na bukas! Ayun! Pero ang problema, walang sahod. Wala pang sahod. Okay Relax na rin, ka. pwede na yung tulog. Yung check kailan? Sa birthday mo. Ano ba yun? Ano ba yun? Happy birthday. January 12. Ang layo pa, no? O siya sa oras po na 36 na minuto, 36 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Ito na parang sunod-sunod na mga report. Senator Soto dismayado sa naging pahayag ng Civil Service Commission. Kung bakit at kung ano yung naging pahayag, alamin natin sa report ni Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Dismayado si Senate Minority Leader Vicente Soto III kay Civil Service Commission Chairperson Marlene Baruayap makarang igit na wala pang batas na nagbabawal sa mga kawani ng gobyerno sa online gambling o sa mga land-based gambling o kahit sa casino matapos ang office hours. May kaugnay nito sa mga nabunyag na pagkakasino na ilang district engineers at empleyado ng Department of Public Works and Highways at nagpapatalo ng milyong-milyong piso. Binanggit ni Soto ang pahayag ni Baruayap sa pagdinig ng Kamara na ang pagbabawal ay makikita lamang sa executive order na ilang taon nang inilabas. Idinagdag pa ng Civil Service Chairperson na tricky din ang prohibition o pagbabawal dahil ang gambling ay may dalawang uri, ang illegal gambling at ang mga sugal na nag-ooperate batay sa mga lisensya. Sinabi ni Soto na dapat i-review ng opisyal ang pag-unawa sa mga batas at maging maingat sa pahayag kasabay ng panawagan sa Commission on Appointments na maging mabusisi sa pagsusuri sa mga kinukumpirma. Iginiit ni Soto na mayroon pang Presidential Decree 1869 nilabas noong 1983 na bumuo ang PAGCOR kung saan nakasaad ang mga taong pinagbabawalan na magsugala. Mayroon din anyang Republic Act 6713 na nilagdaan noong February 1989 na nagtatakda ng Code of Ethics and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Intila Metodong Lakas sa DWIC
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tawag pa tayo ng isang patrol report. Mag-asawang Diskaya walang planong umalis ng Pilipinas. Buti naman. Alamin That's natin good. mula sa belated happy birthday, Ay! Patrol 45, Raul Esperas. Natili pa rin sa Pilipinas ang mag-asawang Diskaya at ito ang kinumpirma ni Attorney Cornelio Samaniego, ang abogado ng pamilya Diskaya na naugnay sa kontrobersyal na flood control project. Sa ngayon kay Attorney Samaniego, tiniyak ng mag-asawang Diskaya na wala silang plano na lumabas ng bansa kung kaya't walang saysay ang pinalabas na lookout bulletin order ng Department of Justice. Sang-ayon anya kay Attorney Samaniego ay merong karapatan ang kanyang kliyente na lumabas ng bansa hanggang sa magpalabas ng whole departure order ang korte upang sila ay mapigilan. Gayunpaman, tiniyak ni Attorney Samaniego na walang balak na lumabas ng bansa at takasan ang anumang issue na kinakaharap ng pamilya Diskaya. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ngayon naman, report po mula sa Metro Patrol. Pamahalang lungsod ng May Kawayan nagkaloob ng motorsiklo at patrol vehicles sa May Kawayan PNP. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, magandang umaga. Pinagkaloob ngayon sa kahapon ng pamahalang lungsod ng May Kawayan ang 6 na karagdagang motorsiklo at 2 patrol vehicles sa PNP May Kawayan. Prioridad ni Mayor Henry Villarica ang mas mabilis na responde ng mga kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Patuloy na mga naglalaan ng pondo at suporta ang pamahalang lungsod para sa mga proyektong nakatuon sa kaligtasan at kapakanan ng bawat May Kawayanyo. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol ULS para sa Impilang ito, Bulacan. DWIC, naglilingkod na tama. Pinoy Gising! Samantala, sa ibang balita, sinuspinde ni Public Works Secretary Vince Dizon sa loob ng 2 linggo ang bidding ng lahat ng locally funded projects, kabilang sa suspensyon ng mga flood control, kalsada at mga tulay na ipinapabid ng mga district, regional at national offices ng DPWH. Layo ng suspensyon na repasuhin ang bidding process para sa fully locally funded projects. Gayunman, sinabi ni Secretary Dizon na magpapatuloy pa rin ang bidding sa mga foreign assisted projects. Una nang sinabi ng kalihim na wala na silang ibang magagawa kung hindi i-rebid ang mga guni-guni o ghost flood control projects. Samantala, sa oras po na ito, ronda naman tayo sa probinsya. Isang kilalang negosyante sa Batangas arestado sa mga dahil sa baril at bala. Abe, aramin natin detalye mula kay Kuyang Arman Gambe. Kuyang Arman, good morning. Good morning, Daryl and Maine. Isang kilalang negosyante sa Batangas ang inaresto ng mga operatiba ng Batangas Police Provincial Office at Tanawan City Police Station matapos itong makuhanan ng baril at mga bala sa isinagawang search warrant sa kanyang tahanan sa Veiluna Street, Barangay 4 ng naturang lungsod. Kinilala ang suspect na si alias Domingo, may asawa at residente na nasabing lugar. Na-recover mula sa suspect ay isang caliber 45 Irinco pistol, 1,000 live ammunition at mga bala para sa 9mm pistol. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Tanawan City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Arman Cambio mula Calabarzon, nag-uulat pa sa Impila May Todo Lakas. DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, dako naman tayo sa norte. Isang babae sa Cabugao, Ilocos Sur arestado sa search warrant operation na may kaugnayan sa iligal na droga. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo.
Matagumpay na naipatupad ng mga tauhan ng Kabuga Municipal Police Station bilang lead unit, katuwang ang iba pang unit ng PNP ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa barangay Pilapos, Kabugao, Ilocos Sur. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkarso sa isang 26 years old na babae kabilang sa street level individual. Ang operasyon ay nauwi sa legal na pagkakaresto sa suspect at na-recover ang humigit kumulang 1 gramo ng hilang shabu na may halagang 6,800 pesos na naglalaman ng 5 Kilchid transparent plastic sachet. Ang matagumpay na anti-illegal drug operation na ito ay nagtatampok sa matibay na pagtutulungan at pagtutulungan ng PNP, ang local government unit at iba pang ahensya. Sa ngayon, ang akusado ay nasa kustodya ng PNP Kabugao, Ilocos Sur. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidon Domingo, nag-uulat at simpilang may putong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Baba ulit tayo ng Calabarzon! Motorcycle rider sa Cavite, bistado sa nakatagong, Mary Jane! Marijuana nahulihan sa may police checkpoint. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Bukod sa hindi pagsusot ng helmet, tuloy ang inaresto ng mga otoridad ang isang 26 anyos na motorcycle rider matapos itong makuhanan ng dried marijuana sa loob ng safety box ng kanyang motor sa Barangay 61 sa Cavite City kahapon na madaling araw. Kinilala ang suspect na si alias Cart, residente na nasabing lungsod. Sa investigasyon, pinara sa checkpoint si Cart dahil sa hindi ito pagsusot ng helmet, subalit sa halip na huminto, nakipaghabulan pa ito sa mga pulis nang makorner ng mga otoridad. Dito na nabisto ng mga pulis ang ilang sachet ng marijuana na nakatago sa nasabing motor. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Cavite City Police Station. Arman Cambia mula Calabarzon, nag-uulat pa Timpila may todo lakas. DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik naman tayo sa Norte. Police Regional Office 1 nakapagtalaga ng 8.2 million pesos na halaga ng iligal na droga sa pinaigting na kampanya. Ay, may mga nakumpiska, no? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, nakapagtala ng malaking accomplishment ang Police Regional Office 1 na nasamsam ang mga illegal substansa na nagkakalaga ito ng 8.2 milyong pesos sa buong buwan. Nagsagawa ang Police Regional Office 1 ng 156 na operasyon laban sa illegal na droga sa buong resyon. Inaresto ang 108 na responsibilidad sa droga at napuntiska ang mga sumusunod. 668 grams na pinatuyong dahon ng marijuana, 10,250 na fully grown na halaman na marijuana, 1,000 na mga punla ng marijuana at 899.66 grams ng shabu. Binigyan diin ng mga operasyon ito ang matibay na pangako ng Police Regional Office 1 na sugpuin ang mga aktibidad na nauugnay sa droga at protektahan ang mga komunidad ng buong Region 1. Pinuri ni Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes ang dedikasyon ng mga kalalakihan at kababaihan ng Police Regional Office 1 na nagsilbi sa mga naturang operasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidon Domingo, nag-uulat sa simpilang may tutong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa mga reporters sa labas ng himpilan. Nagbabalik tayo, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Gusto kong sikin! Alas 5:47 na po ng morning, magbabalik ang Pinoy Gising! Amat kalahating minuto na lamang po bago mag-alas 6 ng morning! Yahoy! Sa ating LPI, totoo nga ba na ang pag-inom ng antibiotics ay nakakapagpahina ng resistensya? Check natin yan. Tara, let's prove it. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-inom ng antibiotics ay maaaring makapagpahina ng ating immune system. Ngunit totoo nga ba ito? Tara, let's prove it!
Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Leala Buwan, isang pharmacist, ang maling paggamit o ang pag-inom ng antimicrobial drugs tulad ng antibiotics ay maring maging sanhi ng antimicrobial resistance o AMR o pagkawalang bisa ng mga nakagis ng gamot laban sa impeksyon. Ang mga pangunahing sanhi ng AMR ay kinabibilangan ng self-medication, maling diagnosis at paggamit ng antibiotics nang walang reseta ang doktor. Dagdag pa rito, binigyan din ni Dr. Francisco Duque III na natututo ang mga mikrobyo sa katawan ng tao na labanan ng gamot ay mawawala ng bisa ang antibiotics sa susunod na paggamit nito. Mahalaga ang tamang paggamit ng antibiotics upang mapanatili ang kanilang bisa at maiwasan ang pagkalat ng resistant na bakterya. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Ito, may sabwatan sa pagitan ng China, Russia at North Korea laban sa Estados Unidos. Ito ang matinding akusasyon ni US President Donald Trump matapos ang pagdalo ni Russian President Vladimir Putin at North Korea leader Kim Jong-un sa nagdaang military parade sa China. Sa kanyang social media post, na unang binati ni President Trump si Chinese President Xi Jinping at mamamayan nito dahil sa naturang pagdiriwang na agad sinundan ng pagbati kina Putin at Kim Jong-un sa sinasabing pagsasabwatan ng mga ito laban sa Amerika. Maliban dito, ipinaalala rin ni President Trump ang naging papel ng US sa pagkamit ng kalayaan ng China, partikular ang pagbibigay ng military at financial support sa naging hidwaan ng China at Japan noong World War II. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Good morning, pare ko. Wala si Ian Canada ang sports news for today. Maghaharap sina super bantamweight contender Carl James Martin at Thai brawler Arandi Paen sa undercard ng 50th Thrilla Anniversary na gaganapin sa Araneta Coliseum sa Oktubre 29. Kasalukuyang may 26 wins, 0 loss at 20 knockouts si Martin. Undefeated pala. At kasalukuyang World Boxing Organization o WBO #1 contender sa 122-pound division na hawak ngayon ni Japanese pound-for-pound star Naoya Inoue. Samantala, bitbit naman ni Dipaen ang record na 21-4-18. 21 wins, 4 losses at 18 po by way of knockout. Ang nakatakdang 10-round clash ng dalawa ang pinakamatinding hamon sa Pinoy boxer ngayong mas malapit na itong makuha o mas malapit na itong makuha ang kanyang inaasam-asam na world title. Pinoy Gising! Samantala sa ating showbiz, Yan. Marian Rivera may hinahunting na lalaki. Bakit? Dahil sa issue ng bullying. Baka ikaw itong hinahunting yan. Alamin natin mula kay Mima, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ikaw pala yung hinahunting. Ikaw na! Ako hinahunting nyo. Ito na nga, marami nga nagulat nang mag-post itong si Marian Rivera ng picture ng isang lalaki at humingi ng tulong para mahanap ang nasabing lalaki. Sa kanyang caption, nilagay dito ni Marian na kung sino man na nakakilala sa nasabing lalaki ay ipaalam lamang sa kanya o kaya i-DM siya o i-direct message siya sa kanyang Facebook account. Marami naman ang isa sa mga follower niya nagtanong, hiningal ako. Hiningal ka sa jogging mo, di ba? Isa sa mga follower niya nagtanong kung ano ang nangyari at simple lamang ang sinagot ito ni Marian na bullying. Yun lamang kanyang sinabi doon. Dahil dito kung kaya't marami ang curious kasi first time daw nitong si Marian na mag-post nga ng ganoon habang iba naman ay niresbakan ng actress na sinabi dito na kung ang ginagawa din daw ni Marian ay bullying. I don't think so. Pinost niya yung lalaki, ibig sabihin, the mere fact na pinost ni Marian ang lalaki, kasi sanay sila sa bashing eh. Yeah. The mere fact na pinost mo yung isang tao doon, matindi na ang ginawa sa'yo talaga, di ba? Oo, baka binastos na siya, no? Feeling ko gano'n. Super offended na. O kaya pwedeng hindi rin siya.
family niya or Yes, oo, correct. Correct, Someone correct. na very close sa kanya. Correct, oo. Ayan, totoo 'yun, no. Kaya itong may mga nagsabi naman na baka fireback sa kanya itong backfire sa kanya rather yung pinost niya na 'yon kasi baka mamaya siya naman ang kasuhan ng nasabing lalaki. Nakapost ba yung face? Nakapost. Okay. Oo, nakapost ang face ng lalaki. Ngayon, yung iba naman sinasabi na maraming samut-sari yung mga komento, pero karamihan dito sa komento ay sumasang-ayon dito sa kay Marian Rivera dahil bullying is bullying umano at hindi na ito dapat na pinatatagal pa. So, nangako naman nagpasalamat naman itong si Marian sa isa niyang komento. Doon sa comment section ay nag-post siya ng kanyang pasalamat sa kaya mga nangako na tutulong sa kanya para mahanap at makilala ang kung sino yung nasabing lalaki na kanyang pinost. Ang tanong lang saan galing yung yung picture na yun. Yun yung tanong. Kung saan niya nakuha ang image. Oo, kasi kung may pinukunan yun, alam niya kung sino yung lalaki yun. Exactly. Oo, di ba? Gusto niya lang napapansin ka agad. Correct. O baka, I'm sure may pangalan yung lalaki na kung saan man niya kinuha yun. O baka nga naman may humingi lang ng tulong sa kanya. Pero I'm sure may pangalan yun. Oo, mukha. Oo, di ba? Kasi the mere fact na nakuha mo yung picture ng lalaki, mayroong There's something talaga very deep. Oo, correct. Ayan. Anyway, na muna aking balitan showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Mima! Salamat, Mima Anton! Okay, ito na ang ating attendance check sa ating 18 million viewers. Medyo mababa today pero good morning ulit. Kuyang Nelson Malinaw! Kuyang Nelson! Kasama si Kuyang Rolly Soriano from Dagupan, Pangasinan. Good morning sa Dagupan! Yes, good morning! Mama Erna! Ang aga! Matthews Tolentino, second day na ito. Yung bago kahapon. Papa Matthews, good morning! Papa JM Becuña, miss ka na raw Papa niya. GM! Si Kuya JM, yung taga-Tundon. Yes, Yung boss Daryl Pogi, Miss Min, super ganda. Ay, salamat naman, Miss Super. At ang madam ng puso niya raw, Madam Anton. Patay ka dyan. Kala ko Manay. Mamanay ka. Mama Ning, aloha from Hawaii. Hi, good morning po! Mama Ning. Miss Ning. Mama Nora Teodones, good morning din. Mama Nors! At si Ating Rowena Kiambao. Ano yung tumutunog? Ito si Papa Winner kung tinutunog eh. Si Mama Rowena Kiambao. Mama Weng! From Talavera, Nueva Ecija. Wow, Talavera. Alam mo yung word na Talavera, no? Nakakayaman. Talavera! Wakera wen Talavera! Wen Talavera! Wakera wen Talavera! Ayan. Diba? Nakayaman. Lakas makayaman. Oo, di ba? Okay. Parang nasa Mexicana, mga kasa-kasa. Latina. Wow, super Latina. Yeah! Ang Latina. Mama, kalait-lait na. Nangalait na, latit na. Mama Susan Neronimo, good morning. Mama Su! At si Kuyang Tristan Wyatt Gulay. Ayan, Papa Tris. Ayun, good morning. Good morning, everyone. Vegetable ka naman. Bago tayo magpaalam, tayo magpatama. Quote for today, hindi ka nagtatrabaho para lang mabuhay. Ay! Nagtatrabaho ka para mas maging buhay ang buhay mo. Ganon. Sasabihin mo din. Anong pinagsasabi nito ni Bam? Ay, si Bambam na naman Ay, Bam, pala. mag-resign ka na nga. Yan ang po Pinoy Gising on a Thursday. Ingat sa lahat at enjoy. Maraming salamat. Kami po niyong tagapagbalita, Donald Justin. Rain Barreto. Anton, na walang apelyido. Anton Latina. Nagbabalita ng tama. Kilingkod. Tama. Ay, meron na naman tayong 111 days to go bago mag-Christmas. Tatlong 1. 111 na tatlong 1. Feeling ko 113 na bigay ko. Ayan, mamasko na tayo sa susunod na programa. Ang Pasada Balita kasama sina Ninong John Ibanez at Ninong Drew Nasino. Good morning. Pasada Balita, susunod na. Happy weekend.